Ayan, magandang umaga po. Yes, good morning. Ayan. So welcome din po sa mga viewers natin ngayong umaga. At isa na naman pong masayang talakayan ang ihahatid namin sa inyo Yes. dito sa UAP sa usapang agrikultura. Paghahayupan. At pangisdaan. Ayan, magandang umaga ulit. So, yung usapan natin yung paano mag-culture ng hito. So, bago natin simulan, ano ba yung hito? Ano bang hitsura nito? Kasi yung syempre yung iba, hindi nila alam yung hito, yung itsura ng Oo. hito. O ang alam lang tilapia, bangus, Yes, di ba? oo. Ano ba yung klase ng hitong to? Sa akin ang pagkakaano ko dito sa hito na ito yung may balbas na mahaba. Ayan. Yan, yung hito, kasi kung makikita nyo siya, medyo flat-headed. Oo. Yung ulo niya flat. Tapos, hindi kagaya ng ibang isda, wala siyang kaliskis. Yun. Tapos, yun. yun nga, ang mas distinguished siya dun sa, yung mga buhok dun sa malapit sa Oo, bibig. Ang yes. tawag kasi dun barbell. Oo. Hindi yung parang cup. At saka, usually ito, makikita mo doon kung nasa probinsya tayo, nasa ilog lang, nasa tabang minsan, makikita mo yung daanan ng mga, yung Sa sapa. malilinis ng Oo, kanal, oo, ha? yan, Oo, sa yan, sapa. makikita Yan. natin yan. Syempre, ano po yan, tubig tabang. Mm-mm. So, sa mga tabang na tubig lang po natin makikita yan. So, kahit walang tubig, tumatagal itong hito eh. Oo. Tsaka ayan. isang dagdag trivia rin kaya siya naging catfish. Di ba kasi nga yung kanyang malabalbas, parang whiskers na parang sa pusa. Oo. Oo. Kaya pala. Kaya. Kasi ngayon ko lang nalaman. Oo. Ayan. So, nalaman na natin na ang hito ay gantong hitsura. Paano ba talaga mag-culture ng hito? Bago natin pag-usapan kung saan siya inaalagaan, ano ba yung mga inaalagaan hito dito sa ating bansa? Ayun, oo Ay, nga. yes. So, yung mga available dito sa atin yan, native. Native Meron. na hito. Merong African hito. Ayan. At syempre merong Thai hito. Yun, Yan. oo. Malalaman natin kung native na hito yung ating aalagaan o yung makikita. Usually, yung makikita yun sa ulo eh. Oo. Yung ulo niya, yung curve dito sa may batok, Oo. medyo letter C. Yun, native yun. Oo. Parang sa may liig yun, yung pointed. Yung pointed. Last of- Pero ano lang yan, letter C, yung curve lang niya. Yun yung native. Oo. Yung African naman, yung parang naka-letter M. Ayun, oo. Parang two-pointed siya. Tapos yung Thai, isang M. Parang Oo, letter, kumbaga, isang pointed lang. Oo. Tapos yung African, yung well-fine na parang letter M. Letter na gano'n. M, yan. Oo. Sa Yan lang kanilang yung ulo. normally usually na common Mm-mm. na inaalagaan dito sa Pilipinas. Ayan. Yan. So, simulan natin kung paano ba mag-start na preparation natin pag sa tarpaulin tayo mag-aalaga. Siyempre, kung tarpaulin tayo mag-aalaga, kailangan natin ng tarpaulin. At mag-ala tayo ng paglalagyan ng tarpaulin. Pero yung tarpaulin na gagamitin natin, kailangan medyo dark yung color. Yun, oo. Oo, kasi hito yung ating inaalagaan. So, kasi yung isang ugali ng hito, mas gusto kasi nila na nasa madilim na lugar sila mag-stay yun. So, kailangan natin ng tarpaulin kapag tayo. Kasi meron naman pong mga nabibili na tarpaulin na gagamitin natin na mga Oo. naka-customize na. Mhm. Yan. So, pwede po doon. Oo. At saka kung may bakuran po tayo, pwede rin naman tayo mag-alaga dyan at yung gamit yung tarpaulin. Ang ginagawa nung iba yung mga probinsya, sahan ng Saging. sanang saging. Oo. Yan yung magiging frame nila sa gilid. Mm-mm. Tapos yung iba naman, kawayan, bako, lumber, kung ano yung Yes. matigas na bagay na pwede nating gamitin. Ayan, Yung pwede iba nga, yan. yung iba nga ang ginagawa nga nila kapag may available na silang kuna ng bata. Ayun. Yun yung pinaka-frame. Pinaka-base. Oo, Lalagyan pinaka-base. nila ng Lalagyan lang nila ng tarpaulin. tarpaulin. So, doon Ayan, na, pwede na yan. silang mag-alaga doon. Yan. At saka yung iba naman, malawak-lawakan yung kanilang bakuran, naguhukay sila. And then, yun ang ilalagay nila yung tarpaulin. Yan. Ayun. Tapos, na ilagay na natin yung tarpaulin. Syempre, lalagyan natin yan ng tubig. Oo. Oo, syempre, kung tarpaulin o yung tolda, yung ating gagamitin, syempre, ititreat muna natin kasi may mga chemicals yan Oo. na Yes. dapat nating alisin pag mga tolda na nabibili lang natin sa Divisoria. Kahit pa bagong bili or Oo. gamit na, kailangan i-treat pa rin natin Yes, yan. oo. Paano ba yung ginagawa natin dito para ma-treat natin yung ganang mga tarpaulin or tolda? Yan, ang ginagawa po namin dyan is nilalagyan po muna natin ng technology. Mhm. Kasi lalo na kapag bagong bili yung tarpaulin. Kasi nandun pa nga po yung amoy ng mga pintura na ginamit, yung mga chemical, para mawala po yung mga toxic, yung mga amoy po ng chemicals na yun. So, ang ginagawa natin, naglalagay tayo ng 3 kutsara
Per cubic meter po yan. Weekly muna yung paglalagay natin ng technology. Hanggang So, sa totally talaga ma-clear out mawala, na. mawala Oo. na yung amoy nung mga chemicals na nandoon. Oh, ang tanong dyan, pag na-treat na natin yan, so 2 to 3 weeks, okay na. Ano, kung meron na tayong fingerlings or Similia, fry, yes. pwede na natin ilagay yan. Yes, pwede na. Basta nakita po natin Ayan. na yung tubig doon sa ating tarpaulin is medyo green na yung kulay at mapapansin nyo na parang meron na siyang sapot ng spider sa bandang ibabaw. Yes. So yun, pwede na po tayong maglagay doon ng fingerling. Ayan, So oo. kung ano naman, kung halimbawa namang nasa indoor kasi yung paglalagyan natin, pwede naman din tayo magpatubo din ng lablab muna sa isang separate na container Yes. para bago tayo maglagay ng mga fingerlings para at least may ready na silang natural food. Oo. Pwede yan isabay habang tinitreat mo yung iyong yung tubig mo doon sa tarpaulin ay magpatubo ka na ng lablab doon sa sa labas ng bahay mo. Oo, Di ba? dahil nga pag tarpaulin, hindi naman yan talaga masyadong nag-growth yung Yung mga lablab, lablab. Oo. yes. So, separate na lang yung gagawin natin. Yes. Oo. At saka nga po pala, kapag naghalagay na kayo ng similya doon sa tarpaulin, 3 weeks po, every week po, sana yung paglalagay ng technology hanggat hindi pa kumakain hindi pa nakakapagbigay tayo ng mga fry mash or aqua feeds doon sa ating mga fingerling. Ayun. Yes. Saka take note po, kung itatanong nyo kung anong klaseng tubig yung ating gagamitin, na tap Yan. water o deep Deep well, well. yan, pwede po yan. Basta malinis yung ating gagamitin na tubig. Yan. Ayun. So, meron na tayong tarpaulin, na-treat na natin yung tubig. Siyempre, ito, laging sinasabi na kailangan pa ba natin ng aerator dito? Sa akin, yes. Pwede naman pong maglagay tayo ng aerator. Lalo na kung indoor yung ating mga inaalagaan na mga hito. So, kailangan pa po natin kasi kailangan nila ng oxygen. Yes, oo. Yan. So, Para magkaroon lang tayo ng idea, ito po yung illustration kung paano natin gagawin yung aeration o yung aerator sa ating mga tarpaulin. Sample Yan. lang, no? Isang basic setup ng kung halimbawa ito yung ating tank, kung either tarpaulin tank man yan or concrete, ang mahalaga nga is meron tayong filtration at aeration doon sa ating paglalagyan doon sa mga hito. So, syempre, kailangan dyan mayroong water pump dahil syempre yan yung hihigop doon sa tubig, paakyat. At ang dadaanan ng tubig na yan, dalawa yan. Yung isa, malilinis ng filter. Yung isa, madumi pa rin yan. Pero, magkikreate yan ng disturbance doon sa ating tubig sa tank. So, kung mapapansin nyo doon sa ating illustration, ayan, yung paglabas ng tubig dyan, nagkikreate ng bubbles. At syempre, alam naman natin na kapag nag-create ng bubbles dyan sa ating tank, makakapagdagdag yan ng dissolved oxygen sa ating mga aalagaang hito. So, ayan, doon sa ating inlet, ayan, hihigupin yung tubig pataas. And then, syempre, kung kailangan natin Ayan. ng mahabang pipe, so gagamit tayo ng T-connector. And then, mapapansin nyo pong may mga bilog dito sa in-between ng mga pipe, yun ay yung control valve para Oo. magsisilbing magkocontrol ng pressure or ng flow ng tubig doon sa ating tank. So, yung pagbagsak ng tubig, makokontrol natin. So, doon sa ating filter, commonly, yung ginagamit natin dyan is yung mga foam or pwede ring sako. Basahan. Yan, basahan na pwedeng filter material. So, ayan, kapag bagsak ng tubig din dyan, mag-create din yan ng bubbles dyan sa ibabaw at dagdag aeration pa rin yan sa ating mga alagang hito. Ayan. So, yung iba kasi, hindi nila minsan naiintindihan kung ano yung kahalagahan ng aerator. So, hindi lang po lang yung napipilter yung mga, yung maduduming na dumi ng, ng mga hito. At nakaka-create pa ng DO o yung dissolved oxygen Yes. na talaga namang kailangan ng ating mga isda. Kahit anong isda, pwede nating gamitin yan. Ayan. So, nakakatulong nga yun na once na syempre kung may mga natira-tira pang mga pagkain, so makifilter yan. Kaya makakatulong din na kailangan natin ng filtration doon sa ating tank. Oo, para hindi na po tayo magpalit ng tubig. Weekly kasi yung iba ginagawa kapag walang filtration, lagi silang nagpapalit na which is stress naman din sa ating mga alagang hito at laborious naman para sa atin. Yes. So kaya tayo gumagamit ng filtration. Oo, mas maganda rin kung ang ating mga pan kung saan nakalagay, at lalo na kung indoor, mas maganda ho may aerator. Yan. Ayun. Oo. So may aerator na tayo, okay na yung tubig, nakatarpaulin na tayo. Syempre, kung ano yung pinakamalaga dyan, yung ating mga fingerlings. Ayan, Yes, kung saan ba oo. tayo kukuha. Ano ba yung dapat nating gawin pag tayo bumili ng fingerling? Syempre, una,
doon po tayo kukuha sa mga legit na supplier. Ayan. Yun doon sa mapagkakatiwalaan natin ng mga hatchery, yung tipong hindi tayo maluloko na malalaki na po ito, pwede na pong ilagay sa inyong pan, sa inyong tarpaulin. So doon po tayo kumuha. At hanggat maaari po sana ang kunin nating hito, yung medyo malalaki na po. At least yung 7 to 10 cm na po yung kanyang laki. Yung 3 to 4 months na inaalagaan na natin sila. Ayun. So yun po. Oo, So, ano- kumbaga yung span ng pag-aalaga, nakadepende rin doon sa size ng mabibili natin Yes. yung fingerlings. Yes. At saka yung stocking density ba, ano yung dapat nilang tandaan? Ayan. Sa stocking density po, syempre yung bibili natin, nakabatay doon sa laki po ng ating gagawing pan o sa ating gagamiting tarpaulin. Usually po, kapag kahito po yan, traditionally, kapag per cubic meter ang pag-uusapan, mga 30 to 50 po yung pwedeng ilagay doon na fingerlings na hito. Oo. Pero kung naka-technology po tayo, kaya po nating maglagay po ng 50 to 100 pieces ng hito per cubic meter. Ayun. Pero again, Oo. depende pa rin yan doon sa Depende size. sa size. Mag-a-adjust pa rin bibilhin. yan. Oo, medyo kung malalaki na, syempre mag-a-adjust po tayo. At yan po ay makikita natin kung gaano kalaki yung ating gagawin na kanilang kulungan o Yes. yung pag-aalagaan natin. Ayan. So, yan po yung amin na mention ay yan po ay magiging guide lang po natin. Yan po ay lahat ay nakadepende doon sa ating gagawin na pan. Fund, opo. Oo, At saka, ayan. syempre sa management po natin. Kasi yung iba naman, pwede naman tayo maglagay ng kung gusto natin na medyo marami. Pero pagdating ng harvesting, nandun yung selective harvest. Yung gusto mong ganun size lang para hindi sila masyadong siksikan doon sa loob ng pond. Yan, oo. Ano na tayo, meron na tayong yung tarpaulin, yung tubig, meron na tayong fingerling, at saka may aerator na tayo. Ang pinakamalaga dyan, syempre, yung pagkain. Oo. So, una, kasi habang nagtitreat tayo sa tarpaulin nung chemicals, nung kung anong meron doon, meron na tayo nakaabang na lablab or Yes. yung azola, pwede natin gawin. Pag mga fry pa lang yan, o lalo na mas maganda, sisimulan natin ng fingerlings, ang hito po, hindi maselan sa pagkain. Yes, oo. Kahit ano po yung kinakain. Pero pag ganitong fingerlings, ang ginagawa po nung iba, kasi naman sa poultry supply, meron na tayo nabibilhan talagang fry mash. Oo. So, yan po talaga yung ating ilalagay dyan. Pero para mas madali yung paglaki nila, yung iba nakikita ko, ang ginagawa nila, alam mo yung liver na atay. Kahit ano po yung atay ng manok, atay ng baboy, pwede po. Ang ginagawa nila dyan is nilalaga nila, tapos minamash o dinudurog nila, tapos isinasama doon sa fry mash. Tapos, syempre, medyo basa yan. May nilalagay pa din sila. Pwede natin maglagay tayo ng darak. Ang kagandahan dito, para hindi masyad at madaling masira, nilalagyan ng technology. Oo. So, yan, ang pinaka-recommended nila, yun doon sa mga matagal na nag-aalaga. 500 pieces, isang tablespoon kada araw. Yun yung nilalagay nila. Pero yan ay depende pa rin ha. Kasi sa management kung paano natin gawin. Ayan, pag yung sinabi natin pinaghahalong-halong fry, atay na nilaga, tapos dinurog, lalagyan ng technology. Tapos kukutsarahin, tapos ibilot nyo. Pag nabilog-bilog niya na parang balls or itlog, ilagay nyo sa sandalagyan, ilagay nyo sa ref. Hindi naman niya masisira. Tapos kada magpapakain tayo, saka nyo ilagay. Ganun-ganun ninyo. Yung pira-pirasohin nyo, saka nyo ilagay. At saka yung isang kutsara, 10 grams na yun, di ba? Oo, ganun ang ginagawa. Pero yung iba, doon sa mga professional na nag-aalaga, ang sabi nila, mas maganda, magbigay tayo ng fry, mash, or kung ano yung pinapakain natin, sa isang araw, 5 to 6 times. Pero sa 1,000, maglalagay lang tayo ng 100 grams. Oh, okay. 100 grams na yon para doon sa 1,000. So yan, ay i-divide nyo. Yung 100 grams na yan, i-divide mo doon sa 6 o 5, yun lang yung papakain mo. Kasi, pag sobra sa pakain, yun yung isang nag-pollute doon sa ating tubig. So, pumapangit yung quality ng tubig natin. So, kailangan yung papapakain natin, syempre, tayo naman, pag bago pa lang tayo, basta na lang tayo nagbibigay. So, dapat monitor pa rin. Kasi, di ba, may mga computation na biomass, i-divide mo sa ganito. Pero, ang pinaka-practical natin gawin is yung 6 times to 5 times tayo naglalagay.
yun nga, yung sinabi ko na hati-hatiin mo yung ilang grams na yung recommended na ibibigay. Mm-mm. Tapos imo-monitor mo, hindi mo basta pagka-bigay mo, oo. alis ka na. Oo. So, ano mo kung lahat ay nakakakain, Observe. i-spread mo yun, Oo. observe. Ayan. Yan. Bukod po dyan, pag yan medyo malaki na, kumakain po ang ang hito ng malunggay. Mm-mm. Pwede ipakain natin yan. Yung maliliit na pirapirasong na mga gulay-gulay. Siyempre, Oo. malunggay kinakain. Siyempre, yung Oo. gulay kinakain din nan. Tapos yung mga trash fish, Mm-mm. kumakain din po yan. Pwede natin bigyan sila para makatipid tayo kung commercial feed yung ating ibinibigay. Yes. Pwede natin ibigay po yan. At mas maganda, kung trash fish, mas maganda ilutuin natin para mapiga natin yung dugo. Oo, matiktik. At para matiktik, hindi rin talaga, para males din yung dumi o yung hindi magandang quality ng tubig. Oo, kasi Ayan. kapag fresh mo ibigay, syempre magkukulay pula yung tubig Oo, mo. sa gada Oo. pakain, kahit nagtitreat tayo, mas maganda lagyan natin ng technology dahil makakatulong po yan para mas mabilis silang lumaki, mas less doon sa stress sa kanila, Mm. at naliles din po yung mga fungus, yung mga Yes, bacteria oo, yung- meron doon. Oh, at saka yung hindi lang yun, pati yung water, yung condition ng water, nakakapagbigay ng oxygen. Yun. Ang ginagawa po nila na pagbibigay po doon, sa kunwari 1 kilo, yung iba tinataasan na, ginagawa ng 1 kutsara tapos ilalamas doon sa trash fish, Oo. o kaya doon sa feeds. Pero yung ibang ginagawa, para mas ma-coat ng gumagamit sila ng used oil. Yun. Okay, oo. para kumapit. Para Para kumapit. kumapit. Para kapag nilamas mo doon, kumapit yung technology bago nila ipakain doon sa mga hito. Ayun. So nakakatulong din talaga na aside from the commercial feeds. So kasi 'di ba ang hito, mataas ang protein requirement Oo. nila. So Yes. kailangan talaga din na may nagsusupply din tayo na kung meron tayong makukuhaan ng mga laman loob ng manok o kaya Ayun, mga oo. mga durog na isda. Oo. So, kailangan din talaga yun para ma-supply yung protein requirement nila. Pero mayroon akong ibang napapanood doon sa iba nag-aalaga na naghahalo sila ng itlog doon Oo, sa yun. Pwede, Oo, pwede yes, naman. pwede naman Oo, siya. kasi high protein kasi yung itlog. Mhm. Syempre, pwede naman yun. O nilalaga. O nilalaga tapos na tapos sinahalo Oo, doon. yan. Pwede Pero hindi naman. ba kaya medyo magas lang kasi ang dami Oh, mga yun itlog lang. na Oo, gagamitin. yun nga. Pero, pwede natin ilagay doon sa mga fry. Ayun. Sa fry, pwede natin Sa ilagay umpisa. yan. Yan. Oo. So, alam na natin yung pakain, kahit ano pinapakain natin. Pero kung wala kayong ganun, ayaw nyo man lang, kumbaga, Gumastos. para less Oo. laborious tayo, marami naman po tayong mabibiling aqua feeds para sa hito, sa poultry supply. Pwede po nating gamitin yan, yun ang ating ipakain. Sa tarpaulin po yan. Pero doon sa concrete, ano ba yung magiging sistema natin sa concrete? Kung sa concrete tank po, yung ating syempre medyo magastos nga lang Oo. ito. Kasi kailangan pa nating maghukay, maglagay ng semento, hollow blocks, so gagamit tayo. Pero yung form ng paggawa or sistema ng paggawa, katulad nung sa tarpaulin, parehas lang din naman po doon sa concrete tank. Oo. Kung ano po yung ginawa natin ng mga preparation ng tubig, ganun din naman po doon sa concrete tank. Ang pagkakaiba nga lang po nito ay gagastos tayo ng medyo konti. Kung meron tayong budget, Yes, wala namang problema. oo. Kasi maganda rin naman ng concrete kasi matagalan to. Yes, yung oo, pamatagalan. Yun, pangmatagalan. At saka at the same time, hindi mo na kailangan lipat-lipat to kasi nasa isang area na lang. Oo, Pipili ka na oo. lang ng lugar kung saan mas maganda yung shaded ng araw. Oo, at saka yung iba, pag concrete tank sila, ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng lupa. Mm-mm. Oo, kasi ang isang karakteristik ng hito, mas gusto nila yung inaano nila yung katawan nila sa putik. Oo, kasi nocturnal kasi yung mga hito. Gusto nila yung laging nakalagay sa ilalim. Yun, oo. Laging tumatago. Kasi sabi nga nila, ang hito, hindi maselan alagaan, di ba? So, kasi sa gabi, mas doon nila ginagamit yung pagkain nila. Kasi ayaw nila ng maliwanag na lugar. At saka pwede tayo maglagay nga pala ng tubig, gawa tarpaulin man yun or concrete, 1 meter to 1.5 meter. Yes. Mas maganda po yun na medyo maano yung tubig. Kasi Yun mas ang gusto height ng nila, tubig. ng height ng tubig. Kasi gusto ng hito na naandun sila sa ilalim at madilim. Yes, Yun ang gusto nila. At saka kapag concrete tank po yung ginawa natin, syempre kailangan natin maglagay dyan ng
overflow doon Oo, sa ating yun. concrete tank. Drainage at saka overflow. Kasi nasa labas yan Naka-fix kasi yan sa labas. So kapag umulan, kailangan na hindi siya Umapaw. umapaw para hindi makalabas yung mga hito natin. Kaya kailangan nating maglagay ng overflow. Para kapag medyo mataas yung tubig, lalabas na. Pero yung overflow, lalagyan po natin ng screen ha. Kasi Ayun, kasi oo. baka mamaya di mo lagyan kasama ng na screen, dun sa kasama na ano. dun sa overflow yung hito. At saka doon naman sa drainage, ganun din, maglalagay din po tayo ng screen. Oo. Para hindi naman mahirap din yung paglilinis din natin doon Yes. sa ating concrete Oo. tank. Tapos Yan. yung sistema na pag lalagay natin ng aerator ay same din doon sa Yes. in-explain natin doon sa tarpaulin. So Mhm. kailangan meron din tayong mga ganitong sistema para magkaroon din sila ng magandang DO, yung dissolved oxygen na po-produce para din naman doon sa mas mabilis na paglaki ng ating mga Yes. hito. Opo. At doon din naman, ganun din naman doon pag concrete pan tayo, yung sinabi natin pakain, ganun din naman yung pakain na Yes. ibibigay natin. Oo. So ang pagkakaiba nga lang sa concrete to tarpaulin, ang tarpaulin kasi less yung gastos. Yes. Tarpaulin niya, kahit anong indigenous material na maging frame mo, pwede. Ang concrete naman, medyo gagastos tayo ng medyo malaki dahil hollow block, semento. So, medyo maganda naman yung ating Yes, yung pag-aalagaan. magiging pan. Kasi asaka naman yan, talagang tatagal ng Matagalan. mas matagalan Oo. dahil syempre semento. So, same pa rin procedure, yung paglalagay natin. Ayun pala, pag concrete yan, syempre ititreat pa rin natin kasi semento yan. Yes, oo. Ang ginagawa kasi nung iba, bukod doon sa technology na nilalagay, nilalagyan nila yan ng saha ng saging, Oo. yung dahon, yung mismong saha nilalagay, o kaya yung nyog, yung ano ng nyog, Dahon ng niyog. dahon ng nyog. Oo. Kasi yung na-absorb ng mga dahon na yan, yung mga chemicals na merong doon sa simento. Ayan. Nakikita ko nga yung setup na yan sa mga probinsya Mhm. Mga dahon na mga ilang, siguro mga 3 days or 1 week din na nandun bago nila tatanggalin. Yun, Yan. oo. Yan din, isa sa mga pwede yung maging treat po yan, yung saging o yung Dahon ng dahon niyog. ng nyog. Ayan. Bukod po doon, after noon, mas maganda nan, pag na-treat mo ng dahon, saka mo siya i-treat ng technology. Yes, Yeah, para makasure oo. po tayo. Kasi iba naman kasi yung chemicals na makukuha natin doon sa tarpaulin at sa concrete tank. tolda. Oo, Yan. yung sa concrete naman, iba din yan. So, mas maganda po yung para sigurado tayong treat yung tubig na paglalagyan natin ng fingerlings. Ayan. Yan. So, okay na. Napakain na natin, napalaki na natin. Syempre, ang ano dyan, pinaka-suma total na yung pag-harvest Yes, natin. yan. So, mag-harvest na tayo. So, normally po, kung ang gagamitin nating fingerlings na 7 to 10 cm, ma-harvest po yan normally ng 3 to 4 months. No? Yes. O, pwede na nating i-harvest. Ito pa rin yung kagandahan dito sa hito eh. Kumbaga, may sizes, ma-market mo. Oo. May class A, class B, class C, na ma-market yan. At saka from similya hanggang sa paglaki, ay bebenta mo yung hito. Ayun. Kasi tawag dito, yung iba kasi ang gusto, mapili po kasi yung iba, ayaw na masyadong malaki, gusto maliliit lang, gusto yung 1 kilo, 6 na piraso. Yun doon pa lang sa ganong laki pa lang, makakakuha ka na, maibebenta mo na kaagad. Yan, kasi matatanong nila, saan ba natin pwedeng i-market yan? Yung iba nga po nakikita ko, sa tabing daan, sa highway, may Yun. mga nagbebenta po dyan ng mga hito. Nilalako lang. Nilalako lang. Oo. Oo. O kaya naka-stay lang sila doon sa isang area, tapos may nakalagay lang hito for sale. Yun, Yan. oo. Ayan, kasi dito, lalo sa Los Baños, sa Pansol, may makikita kayo dyan, may daladalang dito, yun, no? Timba. Yun. Ang alam ko, mga African hito yung tinitinda doon. So, yun, pwede po natin gawin yan. Tapos kung, syempre sa mga kamag-anak, alam mo nang ikay may alagang hito, maliit pa lang yan, ilako mo na, o mag-harvest ako sa gantong araw, try mong bumili sa akin ng Bumili, hito, oo. yun, di ba?
At saka tawag dito, hindi lang doon, kapag ka may makakilala kang mga nagtitinda ng mga karinderya, mga ganyan, Yes. mga nagluluto-luto, Yes, so pwede mong restaurant. i-alok doon yung iyong hito. Kasi masarap naman talaga ang lasa ng hito, lalo Oo. alam mo yung pinakain mo, di ba? Yun, oo. So, yun, pwede kang mag-alok doon sa kanila. Kasi iba naman din yung presyo na kapag ikaw naman yung nagdala kaysa kunin sa bahay niyo. Mhm. At saka ang kagandahan dito, lalo na kung maintenance tayo ng technology, Mhm. iba ang lasa ng, malinamnam yung hito. Oo, yung meat niya. Pero kung may mga breed yung ating aalagaan, bawa, cross ng Thai at saka African. African, yes. Oo, medyo matabang ang lasa na. Pero once na ginamitan mo ng technology, yan, para yung native. Mm, Oo, yes. dahil Tsaka- meron na tayong user na Yes. ayan ang inaalagaan, parang crossbreed or hybrid yung kanyang hito. Pero parang native daw ang lasa. At saka hindi malansa po ang hito kapag ka naka-technology po, kapag ginamitan natin, hindi po malansa. Kasi usually, ang iba kasi ang problema, malansa yung hito, madulas, di ba yan? Oo. Yun yun din ang kagandahan din dun pag-harvest natin. Pag mas malaki yung presyo. Oo, yes. Yan yung kagandahan sa mga isda. Ganun naman Kahit ibang isda yung ating alagaan, ganun ang bentahan. Oo. Yung iba naman, meron namang bumibili ng mga fillet hito. Oo, Yung mga fillet, fillet na oo. nila, tapos yun. Oo, binibenta pinaprocess na ganun. nga pala yan. Oo. Oo. Kaya may market talaga yung hito. Mm-mm. Yan. At saka mas mahal talaga siya sa tilapia. Mm-mm. Kasi nakita natin, nagre-range po yan ng 180 to 205 per kilo. Oh. Yan Yan. po ay, SRP na yan. Hindi lang natin alam doon sa mga... Siyempre, depende pa rin sa Oo, area. sa yung Oo, prices. yan. Depende pa rin sa area yan. At saka doon sa mga nagda-diet po, maganda po to gamitin itong kainin itong hito. Oo. Dahil ang hito is mataas sa protina, pero mababa po yung calorie content po nitong Yun, hito. oo. At Yan. syempre dun sa mga yung nakakatulong din sa brain health natin. Yun. Kasi nga meron siyang omega-6 yung ating Yun. pagkain natin sa hito kasi nakakatulong kapag medyo makakalimutin ka na. Yes. O, 'di ba sa brain health nga natin nakakatulong. Kailangan natin yan. yan. Ilang hito kakainin Kaya natin. nga. Hindi, pwede naman sa per week o mga every other day. Pwede naman tayo. Parang lang tuna. Oo. Mas maganda ang hitong kainin kaysa sa tuna kasi may omega rin yan. Mas mura tong hito. At diba? saka yung mercury content, sigurado ka doon. Oo, diba? dahil syempre ikaw rin ang nag-alaga Yes. So, maliles na rin yan. Kung paano yung pag-aalaga ng hito sa tarpaulin or yung concrete, so madali lang po. Basta meron tayong kaalaman at alam natin yung management. Yung iba nga, sa tagal-tagal na nag-aalaga, dito lang sa may yung tarpaulin. Oo. So, talagang patuloy lang. Ngayon, naka-concrete na. Oo. Oo. Tapos yung iba, yung mga round circle Circular pond, Oo, yan. circular Oo. pond. Actually, yung iba nagsimula nga lang dun sa patry lang, parang nanood lang. Oo. Tapos sinimulan lang, na-try lang, parang gusto lang libangan. Pero hindi nila alam na yung pala yung pagsisimulan nila ng business, Oo. yung paghihito. Speaking of business, di magsimula lang tayo sa tarpaulin. After nan, medyo kumikita na tayo ng konti, saka tayo mag-concrete. So, same lang naman procedure. Meron nga akong napanood na isang vlog or interview sa kanya na ang kanyang pan, dati, sabi niya, gusto ko lang gawing libangan kasi napanood ko lang naman ito. Sabi niya ng ganyan. Tapos ang naging content niya, yung kasi yung area niya, maganda yung area niya kasi Tapos ngayon, ang ginawa niya, para lang may mga taong pumupunta, mamasyal, para maaliw. So, ang ginawa niya, yung mga tao mismo, yung manghuhuli ng hito. Oo. Bibilhin sa kanya kung ilan yung nahuli, kung ilang kilo, bibilhin sa kanila. Yung ganun, parang naging business niya na din yung ganun. Tama. Isa pa maging tip yan, kahit nakatarpaulin ka, concrete, o kung merong kalenderya, doon mo pa hulihin. Oo, Diba? sila mismo. Sila mamili. Oo. So doon may market ka na eh. Saka marami Ayan. tayong nagagawa sa hito, hindi lang naman usual yung prito o ihaw. So naluluto na rin natin siya pwedeng adobo o kaya naman yung ginataan. Ayun, ang Gusto masarap. ko yun. Ano yan, Oo. iba inilalagay nga sa Shanghai. Oo. Ay, oo. Pwede na rin siya. Okay. So kahit anong
putahe, pwede naman eh. Oo. Pero parang mas gusto ko yung adobo sa gata. Ayan, Ayan, masarap oo, yan. Actually nga masarap. doon sa Bulacan, kasi karamihan sa kanila kinabubuhay yung pag-aalaga ng hito. So yearly, nagkakaroon sila ng Hito Festival. Oh. Tapos doon pinopromote nila yung iba't ibang putahe nung hito. So parang kumbaga pinopromote na rin at the same time, mas lalo pa nilang napapaboom yung kanilang kabuhayan. Ayun, oo. Kasi talaga namang ako, mas gusto ko yung hito eh. Masarap. Ako din malasa kasi. Tsaka ang importante lang dyan sa pag-aalaga, no, wag din natin silang titipirin sa pagkain. Yun, yes. Kasi yung karakteristik din kasi ng hito is carnivorous. So, may tendency na kapag nagkulang sila sa pagkain, makain nila yung kapwa nila hito. Sila. Lalo na yung mga Oo. maliliit. Oo. Kung hindi natin isa-separate yung mga mas malalaki doon sa maliliit, tapos nagkulang sila sa pagkain, ayun, makakain nila yung kapwa nila hito. Sila mismo yung nagkakagatan. nagkakainan. Kaya nagkakaroon po ng punggos yung ating mga alaga dahil hindi natin napapansin na nagkukulang pala yung pagkain natin. Nagkaroon ng sugat yung nakagat, nagkaroon ng sugat, off in wound po siya. Tapos doon na meron ng punggos, tinatamaan na ng punggos po yung ating mga alaga. Kaya nga, dapat nga, para maiwasan natin yan, yung iba, nag-maintain talaga sila ng Yes, technology. opo. Nagbukod doon sa paglalagay doon sa tubig, naglalagay sila every feeding nila, nilalagyan nila ng technology yan. Yes. Para, yun nga, less talaga yung punggos. Oo. Talaga. Yung iba kadalasan mga nagtatanong sa atin, gaano po ba katagal or palagi po bang nakalagay? Opo, palagi pong nakalagay. Kung naka-maintain na po kayo sa pagkain ng technology dun sa pagkain ng hito, kahit sa tubig po ay every month na lang po kayo maglagay. Yun. Kasi naka-maintain naman na po yun sa sa pagkain. Tapos ang ginagawa po ng iba, isang tip po para sa pagpapakain, kung ayaw nyo po nung nilalamas, dahil pellet po yung inyong pagkain, sasabihin nyo po hindi naman kakapit doon yung technology, doon sa pagkain nila dahil pellet po yung pinapakain. So, ang ginagawa po namin, sa 4 na litrong tubig, maghalo po kayo ng 1 kutsarang atubi. Pag nahalo nyo na po yun, sasalain nyo po yung 4 na litro na yon. Ngayon, may mga nabibili po tayong hand sprayer. Yung nasala nyo po na yon, ilalagay nyo po yun doon sa hand sprayer. Tapos, bago po kayo magpakain, isprayan nyo po yung pellet. Yung pellet feeds ng technology. Tapos bago po, hindi po natin kailangan basain talaga. Yung tama lang po yung basa. Hindi nyo po kailangan ubusin yung 4 na litro dun sa pagpapakain nyo. Yes. Hanggang kung kailan po maubos yung 4 na litro na yon. So yun yung po. iba naman ang ginagawa, doon din natin to na yung tip na to doon sa user eh. So ayaw niya na mag-spray. Ang ginawa niya, doon sa isang timba, naglagay lang siya ng mga 2 kutsara, inispray niya ng konting tubig, kumbaga nabasa lang para ma-coat, and then pinakain niya kaagad. Yun. Ganun So, lang. ganun Opo. po. Pwede naman kung ano yung gusto nyo, wala Yes. namang problema. Yan. Ayan. Yun po yung mga kadalasan po na tanong po sa atin. Sana po ay nakapagbigay kami ng konting kaalaman kung gaano kasimple lang kung yung pag-aalaga, yung konting sistema o basic na pwede nating Mm-hmm. gawin doon sa pag-aalaga sa tarpaulin at doon sa concrete pad. Ayan. Ayan, at kung meron pa po kayong katanungan, pwede naman po kayong mag-message po sa amin. Ito po yung aming mga contact number, 0917-540-8887, 0939-917-2858, 0917-502-1007. So, yan po yung ating mga contact number. Then, ang landline po natin, 8842-3003. Yung mga OFW po natin na wala pong messenger or gusto nila makipag-usap through Viber or WhatsApp, ito po yung ating contact number, 0939-917-2858. Siyempre, pwede rin kayong direct na message sa amin dito sa aming Facebook page, Atovi Nanotechnology. At nariyan po lagi ang Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization o yung LATO. So ito po ay Facebook group na contact point ng mga farmers at would-be farmers sa larangan po ng paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman. So lahat po ay welcome dito. So lalo na po yung may mga nag-aalaga na po ng hito at gusto nyo ibenta yung mga produce, i-post nyo po dito sa Facebook group na ito at malay nyo po, makatagpo kayo ng mga ibang naghahanap ng mabibilhan ng kanilang pagsisimulang alagaan. So yung naghahanap ng mga fingerlings, so kung kayo ay nagbebenta ng fingerlings, ayan, i-post nyo po dito kasi marami nag-i-inquire saan Yes. makakabili. So ayan, yung may mga iba pa pong tanong, pwede nyo rin pong i-post dito at may mga sasagot din po sa inyo.
At syempre po, pwede nyo pong i-visit yung aming website, yung www.atovinanotechnology.com. So, nandyan po yung kapag may mga upcoming events ng Team Atovi, i-upload po namin or ipopost po namin dyan. At syempre, pag may mga questions din kayo, so open pa rin po yung aming forum section sa website. So, i-check nyo lang po. Siyempre, i-visit nyo po yung aming YouTube channel na Team Atovi. Lahat po ng aming mga discussion, the previews na sa Farmers Talk. At ito po, yung previews din ng mga nakaraan ay naandyan po, naka-upload po dyan. Pwede nyong balikan. At pwede po din kayo mag-comment kung ano yung mga yung mga questions. Pwede po kayo mag-comment at may sasagot po sa inyo. At i-follow nyo po kami sa aming TikTok account na Team Atovi. Or i-search nyo po yung @Atovi Nanotech. Yan, oo. Siyempre, huwag nyo din kalimutan mag-follow. Siyempre, yan ang pinaka-importante. Yes. Ayan. At Yes. magkita-kita po ulit tayo next Saturday dito sa Usapang Agrikultura. Paghahayupan. At pangisdaan. At lagi niyong tatandaan, Team Atobi will continue to educate, Share and inspire others. Bye-bye!